Ako ngayon sa atin pong pag-aaral at tandaan po natin, noong unang panahon pa po yung maraming lingwahe, no? Sapagkat sa panahon niya ng pagtayo ng Tower of Babel, during the time, ginulo po sila ni Lord, no? Kaya binigyan sila ng iba't ibang klaseng lingwahe ng ating Panginoon upang sila po ay hindi magkaintindihan, no? Para po hindi maitayo ng hanggang sa langit daw ang tower pong iyon. Okay. Sige po, tayo po ay dadako ngayon sa aklat po ng sa lumang tipan po tayo, no? Akin lamang pong basahin kasi bagong tipan na po ito yung ating hawak ngayon, pero meron tayong Bible sa sa cellphone natin. At kung gustong magkaroon ng Bible sa cellphone ay ida-download lang po 'yan. Okay? So dito po sa aklat ng Joshua chapter 1 verse 8, nais ko pong basahin sa inyo mga kapatid. Sabi po dito, sa wikang Tagalog na lang mga kapatid, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan o pagbubulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayoy iyong pagiginhawain ang iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka na mabuting kawakasan. So dito po sa sinabi po ng ating Panginoon kay Joshua, sila po nag-usap during the time, no? Sapagkat alam po natin na si Joshua, siya po yung successor, no? Ni Moises during the time, no? Siya po ang nagpapatuloy upang makarating po ang mga Israelites during the time sa tinatawag po na promised land ng ating Panginoon, no? Kaya sila po ay naging matagumpay, sila po ay nakapasok, no? At kung atin pong mabasa ang buhay ni Joshua, talaga hong matapang po siya na kanya hong ginawa yung utos po, no, ng ating Panginoon. Kaya dito sa atin pong pag-aaral ay gusto ko pong bigyan ng pamagat po ito, ang tunay na tagumpay ayon sa Diyos, no? Ang tagumpay po natin ay galing po sa ating Panginoon, hindi po galing sa tao. Kasi tandaan po natin, ang tao po, kahit sino man yan, kahit hindi man yan mananampalataya man yan, ay kaya po siyang kilusin ng Panginoon. Bakit? Kasi ang Diyos makapangyarihan sa lahat, no? Wala hong matigas na puso sa harapan ng ating Panginoon, no? Just like sila po, mga propeta at mga apostol na yan, matitigas din dati ang mga puso po niya, no? Lalo na si Pablo, di po ba? So, ibig sabihin, ay kaya pong hipuin ni Lord ang puso ng bawat tao, no? Kaya po, ang sabi po ng ating Panginoon kay Joshua, na kung saan po ay number 1 po, ang sabi po dito, ang salita ng Diyos ay dapat nasa ating bibig. Bakit po? Kasi ang sabi po ni Joshua, ng ating Panginoon, huwag mawalay ang aklat ng kautusan sa iyong bibig. No? So, ibig sabihin, nandito dapat lagi yan, no? Sa ating bibig, ang salita po ng Diyos. Kaya po, napakasarap ng ating minsan pagbibidahan na kung saan po ay nagkaroon po ng sharing, no? Tungkol sa ating Panginoon, no? Kasi ang sharing po, fellowship, ay katulad po nito, palakasan po yan ng ating buhay espiritual sa harapan po ng ating Panginoon. Na dapat patuloy po na ipahayag ang salita po ng Diyos, no? Kailangan binabanggit, ipinapahayag ang itinuturo at itinuturo ang salita. Kaya nga po ang salita ng Diyos mahalaga na i-preach, ipangaral, ituro, ibahagi po sa bawat mananampalataya, no? Of course, bakit pastor hindi mananampalataya? Kasi po sa mananampalataya, nandoon po kasi ang magkakaroon po siya ng tinatawag po na pagka-interest, no? Sa mga salita ng Diyos. Kasi ang mga hindi mananampalataya, para sa kanila, walang kwenta po yan, no? Ayaw po nila yung salita ng Diyos. Para bagang allergy po sila sa mga salita ng ating Panginoon. Okay? So, dito po ay sabi po dito na ang pagbigkas ng salita ay nagpapalakas ng pananampalataya. Totoo po ba yun? Pagka pinapangaral ng salita ng Diyos, ang pananampalataya ba natin lumalakas? Lumalakas po no?
Kaya mahalaga yung ating babanggitin, salita po ng Diyos. No? Imbis na kung ano-ano mga sinasabi ng marami ngayon, dapat salita na lang ng Diyos para ang salita po ng Diyos ay makapagbigay po ng lakas sa ating pananampalataya. No? So basahin po natin ang Romans chapter 10, verse 8. No? Ano po sabi dito ni Pablo sa aklat po ng Romans chapter 8, okay? Verse 10, no? Okay, babasahin po ni nanay po sa page 492. Okay. Romans chapter 10, verse 8. Okay. Sorry po. Romans chapter 10, verse 8 po. Sorry po. 10:8. Okay. Sige po. Okay. Sige po, Nay. 499 po, page 499. Opo. Sa 8 po, Nay. Datapwat. Datapwat, ano ba ang sinasabi nito? Ang salita ay malapit sa iyo, maging sa inyong bibig at sa inyong puso. Iyon ay ang salita ng pananampalataya sa amin Na aming ipinangaral. Amen. So, ito po, nagsalita po dito si Pablo, no? Sino ho ang kanyang kausap? Of course, sa church, sa loob ng church ng Roma. No? Na kung saan, kanya pong sinabi, datapat ano ba ang sinasabi nito? No? Nangangaral po si Pablo during the time, ang salita ay malapit sa iyo, maging sa iyong bibig at sa iyong puso. Iyon ay ang salita ng pananampalataya na aming ipinangangaral. So, imposible po kasi na ipangaral mo ang salita ng Diyos nang hindi ka sumasampalataya sa salita ng Diyos. Tama po? Kaya po natin pinapangaral kasi po, sumasampalataya tayo ng mga salita ng ating Panginoon na ito pong ating pangangaral galing po sa ating bibig. Kaya nga sabi po ng ating Panginoon kay Joshua, ang salita ng Diyos ay dapat nasa ating bibig sapagkat ang sabi po ng Panginoon, huwag mawalay ang aklat ng kautusan sa iyong bibig, no? Huwag mawalay, huwag mawala, dapat nandoon lang po 'yan, no? Ang mga salita po ng ating Panginoon, no? So, dito makita natin bilang pinuno, no, na si Joshua o si Josue po ay sa kanyang Book of Joshua na kanyang isinulat, ay nakita ho natin doon na siya po ay nagsasalita po during the time sa mga Israelita. Ano pong kanyang sinasabi? Yung sinasabi ho niya, sinasalita ho niya, of course, yung mga sinasabi ng Diyos sa kanya, yung mga prophecy po sa kanya, yung mga salita ng ating Panginoon, no? Sa pamamagitan po ng book, yun po yung during the time, yung Old Testament po na book na yon, na kung saan po ay nandun po yung sinulat po ng ating kapatid na si Joshua. So bilang mananampalataya, dapat din natin ibahagi ang salita ng Diyos, no? Bilang isang pananampalataya, hindi lamang po yan, kasi ang pangangaral, hindi lamang po yan trabaho ng pastor, kundi trabaho lahat po yan ng mga mananampalataya, no? Kailangan natin i-share po yan, no? Kaya ano pong sabi dito? Sa Deuteronomy chapter 6 verse 6, sabi po dito, ituro ang salita ng masikap, no? Ituro daw ang salita ng masikap, mga kapatid, no? So maging masikap tayo na ituro po talaga ang salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 12 verse 34, basahin po natin. Babasahin ni Mr. Malo. Okay? Maganda kasi meron tayong tinatawag na pagbabasa po, no? Matthew chapter 12 verse 34. Okay. Ano po yan, sister? Page 38 po. Oo. 34 po. Sige po. O salimlahi ng mga ulupong, paano ba kayo na mga makasama makapagsasalita ng mabubuting mga bagay, sapagkat mula sa kasaganaan ng puso ang bibig ay nagsasalita. Amen. So makita ho natin na ang pagsasalita ho natin, siyempre galing po dito yon. Kaya ang pagsasalita, ang gusto lamang po ipabatid ng ating Panginoon na
pagka nagsalita po tayo, syempre, kung alam natin na nakapagbigay sakit doon sa tao, huwag na natin ituloy, no? Pero kung salita naman ng Diyos yan, wala hong problema. Bakit? Kasi tayo po tinuturuan ng ating Panginoon. Tama? Nire-rebuke po kasi tayo ng ating Panginoon. So, mahalaga po, no? Sabi dito, sapagkat sa bibig, lumalabas ang iyong puso. Sa bibig po, lumalabas, na galing po, ibig sabihin sa puso, ang sinasabi po ng ating bibig. So, pangalawa, ang salita ng Diyos ay dapat nasa ating isipan. Bakit po? Sapagkat ang sabi po dito ng ating Panginoon kay Joshua, kundi iyong pagbubulayin araw at gabi. Okay? Pagbubulayin. So, pagbubulayin, ibig sabihin, babasahin. Tama? Ibig sabihin, kasi hindi ka naman pwede magbulay kung hindi mo binabasa ang salita po ng Diyos. No? Wala kang meditation kung hindi natin binabasa at pinapakinggan, of course, ang mga salita ng ating Panginoon. Take note, tandaan po natin, una, sinabi po ni Lord na ang salita ng Diyos, ang kanyang utusan dapat sa ating mga bibig. Pangalawa, ito po dapat ang salita ng Diyos na sa ating isipan, no? Sa isip po natin. Bakit po? Sapagkat ang sabi po dito, ang pagbulay-bulay, o sabi dito, kundi iyong pagbulay-bulayin araw at gabi. Ang salita po ng Panginoon. Ibig sabihin, isipin po natin lagi, pag nilay-nilayan natin lagi, no? Araw at gabi, babasahin araw at gabi ang mga salita ng ating Panginoon, no? Kaya ang pagbubulay-bulay ay pag-isip ng malalim at pagninilay sa salita ng Diyos, no? Pagninilay-nilay, ibig sabihin ng mga salita ng ating Panginoon, no? Imbis na pagnilay-nilayan natin ang problema, dapat salita ng Diyos yung ating nilayan, sapagkat ang problema po yan, no? Katulad po, may nagsabi po na do not problem your problem, because if you problem your problem, that problem will problem you. Di ba? Puro problem yun, di ba? No? Huwag mo daw problemahin ang problema, kasi kung pinoproblema mo ang problema, mamumblema ka. So, ganun po, no? Ang problema, binibigay po yan sa Lord, tama? Kaya ho, mahalaga ang salita po ng ating Panginoon. Ito po ay, hindi ito walang meditasyon, ito ay pag-iisip sa katotohanan ng Diyos. Lagi mo siyang minimeditate, palagi mo siyang iniisip. Pagbabago ng isipan sa pagitan ng salita. So, nandun po kasi, magkaroon po tayo ng conversion doon, no, sa mga aral po ng Diyos. Halimbawa, ang isang bagay na ginawa natin, ay akala natin tama, pero nung nagbasa natin yung salita ng Diyos, ay, mali pala ito. Di ba? So ako kasi dati ay nagmumura. Nung nabasa kong salita ng Diyos, na bawal pala magmura, ayaw pala ni Lord, di, na-convert ako. Nabago yung aking pananaw. Tama? Naayos, ibig sabihin yung aking buhay. Kasi ang salita ng Diyos, napakalaking impluensya po ito sa anak po ng Diyos, sa buhay po ng isang tao. Kaya, pagbabago ng isipan, sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang pagbabago ng buhay ay nagsisimula sa pagbabago po ng isip. So, natural, dapat isipin natin ang mga salita ng ating Panginoon. Kaya maraming tao ngayon na nadidepress, no? Meron silang, di ba, may mga tao bigla na lang napakamatay kasi nadidepress po sila, no? Na talaga ang inisip nila lagi, puro problema, puro negatibong isip, no? Bakit po? Kasi po, maraming tao ngayon ay wala ho silang, hindi nila binabasa, hindi nila iniisip ang salita po ng Diyos, hindi nila alam, ito lamang pala ang siyang isang instrumento ni Lord para tayo po ay hindi ma-depress sa buhay. Tama? Kasi po, ang salita ng Diyos nagtuturo po sa atin. Si Lord po nagtuturo sa atin na ang kanyang mga salita ay dapat nating i-apply, dapat nating sampalatayanan, at dapat po natin panghawakan sa atin pong mga buhay, no? Ito po ang pinakamagandang solusyon, no, sa isang tao sa kanyang buhay para po hindi siya ma-depress, no? Yung salita po ng ating Panginoon. Naalala ko po, no? Si Sister Agnes, buhay na patotoo po 'yan. Na-depress po siya sa kanyang trabaho during the time, no? Kasi po pinagbibintangan siya kung ano nang ginagawa sa kanya, no?
Inusig pa po yung church dyan, no? Kung ano po pinagsasabi. Pero ang sabi ko lang sa kanya, mag-pray ka at magbasa ng salita ng Diyos. Pero tingnan niyo po, awa ng Diyos, mga kapatid. No? So, awa ng Diyos, nandito siya. Kasama natin ngayon at nagpapatuloy sa ating Panginoon. No? Ganun po yon. Mahalaga yung salita po ng ating Panginoon. Okay? Now, basahin po natin ang awit, no? Psalms. Okay? Basahin po ni Sister Agnes ang Psalms chapter 1, verse 2. Okay? Sa wikang Tagalog po, Sister. Madali lang po hanapin po dyan. Psalms chapter 1, verse 2. Kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Amen. Sino po yon? Si David. No? Si David po, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. Bakit? Kasi nasa kanya yung kautusan ng ating Panginoon. Nasa kanyang isip, nasa kanyang puso, nasa kanyang bibig, ang mga salita po ng ating Panginoon. So, mahalaga yung ating pagbubulay-bulay ng mga salita ng Diyos. At ang pagbulay-bulay dapat araw-araw. Tama? Hindi yung Biyernes Santo, nagbubulay-bulay. Di ba? Pakitang tao. No? Tuwing Biyernes Santo, tuwing may appear, tuwing may hindi ho ganon. Dapat araw-araw ang ating pagbubulay-bulay po ng mga salita ng ating Panginoon. No? At ang pagbulay-bulay, hindi ho yung pabalik-balik na sinasabi o rosaryo ng reliyon po ngayon. Hindi ho ganon. Okay? So, ano pa po? No? Kaya ho, basahin natin ang Colossians chapter 3 verse 16. Babasahin po ni Brother Eric po, no? Colossians, okay? Chapter 3 verse 16 po, mga kapatid. Sa number 631, no? Sige po. Colossians chapter 3 verse 16. Hayaan. Hayaan ang salita ni Kristo na manahan sa inyo ng masagana sa buong karunungan, Amen. na nagtuturuan at nagtatagubilinan sa isa't isa sa mga salmo at sa mga himno at mga espiritual na awitin na maawit na may biyaya sa inyong mga puso sa Panginoon. Amen. So malinaw po, no? Sa ano daw ang manahan sa atin? Yung salita ni Kristo. Malinaw po 'yon, no? Dapat manahan sa atin. Kaya yun dapat ang ating pagninilay-nilayan, yun dapat ang ating pagbulay-bulayan. Na sabi po ng ating Panginoon sa pagitan po ni Pablo, hayaan ang salita ni Kristo na manahan sa inyo ng masagana sa buong karunungan, na nagtuturuan at nagtatagubilinan sa isa't isa sa mga salmo at sa mga himno at mga espiritual na awitin na umaawit na may biyaya sa inyong mga puso sa Panginoon. Kaya po ang ating pag-awit, mga kapatid, malinaw po, no? Mga awiting espiritual, no? Bilang Kristiyano, bilang anak ng Diyos, dapat hindi na tayo umaawit ng mga makamundong awitin, dapat mga awiting espiritual na, di po ba? Kaya nakakalungkot minsan may mga Kristiyano na Kristiyano daw sila pero nakikiayon pa doon sa mundo. Doon sa kapitbahay ko nga pastor nga eh. Tara, ginagawang sing-along yung simbahan. Sing-along pa ang simbahan, no? Meron nga mga mananampalataya, no, ano pa sa Facebook, no, nagti-TikTok pa, gumagawa pa ng talagang sabi ni Lord, kung atin pong titingnan ang sinasabi po ng ating Panginoon na dapat tayo ay magturuan at magtagubilinan, no, ng sa isa't isa at sa mga salmo at mga himno at mga espiritual na awitin at na umaawit na may biyaya sa inyong mga puso sa Panginoon. So malinaw po, no, sa New Testament, kahit kailan hindi ho tinuro ni Lord na pagka umawit tayo mga espiritual na awitin ay may instrumento. Wala ho. Sinasabi ho dito, malinaw po, na ang awitin po natin, espiritual na awitin, at dapat tayo umaawit na may biyaya sa ating mga puso para sa Panginoon. So, ibig sabihin po, ang inaawit natin sa Lord na mga espiritual na awitin, dapat galing sa ating puso. No? Hindi ho galing sa emosyon, hindi ho galing sa tugtog, hindi ho galing sa kung ano-anong instrumento na ginagamit para sumisayaw ka dyan, hindi ho, ganon. So, ang tamang pagsamba, ang tamang pag-awit sa Lord, mahalaga po, makita ho natin. At bukod doon, sabi po ni Pablo, na dapat po manahan sa atin ng masagana ang salita ng ating Panginoong Hesus Kristo. Now, number 3,
ang salita ng Diyos ay dapat nasa ating gawa. Tingnan niyo po una, ang salita daw ng Diyos dapat sa ating bibig. Pangalawa, ang salita daw ng Diyos dapat sa ating isip. Pangatlo, ang salita daw ng Diyos dapat ay nasa ating gawa. Ibig sabihin ginagawa mo, no? Merong action, no, sa harapan ng ating Panginoon, no? Bakit? Sapagkat ang sabi ho dito ng Panginoon kay Joshua, upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nasusulat doon. Upang iyong masunod. Pag sinabi bang upang iyong masunod, with action ba yan? Ginagawa po ba? Yes, ginagawa upang masunod no? Ang mga nasusulat sa banal na kasulatan, mga kapatid. Kaya po ang pagsunod, ang pangunahing layunin ng ating Panginoon upang tayo po ay kanyang pagpalain sa ating paglilingkod na ito. No? Hindi sapat ang kaalaman lamang, kailangan itong isabuhay. Tama? Okay? Isabuhay natin ang salita po ng Diyos. Wala hong kwenta, kahit alam mo man ang buong Biblia, memorize mo lahat yan, napakagaling mo mangaral, kung walang application sa buhay mo, wala din po yan. Walang silbi po sa harapan ng ating Panginoon. No? Mahalaga na isa pamumuhay po natin. Ang pagkapala ay nasa pagsunod sa Panginoon. Totoo po yun, mga kapatid. No? Ang pagkapala po ng Diyos ay sa pagsunod natin sa ating Panginoon. Lahat na nasusulat ay hindi pumipili, hindi kalahati, kundi buong pagsunod. Kaya ang pagsunod sa Lord, hindi ho 50% lang. Tama? Oo, dapat 100% susunod tayo sa Lord. Hindi pa pwede susunod ka ngayon, bukas hindi na. Di ba? Dapat consistent ang ating pagsunod sa Panginoon. Consistent ang ating paggawa sa gawain po ng ating Panginoon. Kaya, ang tanong po, yung atin po bang pagbabasa, utos po ba ng Diyos? Yes, utos ng Diyos. Ang panalangin po ba utos ng Diyos? Amen. Kasi kaya nga sabi araw-araw no? Araw-araw, night and day na dapat natin pagbulay-bulayan sa salita ng Diyos. Yung fellowship po, Bible study katulad dito, utos po ba ni Lord? Yes, utos po ito ni Lord. Na sabi ni Lord, magpalakasan tayo sa isa fellowship po, no? Sama-sama po tayo sa mga aral po ng ating Panginoon. Kaya napaka-importante po 'yung mga kapatid, no? Kaya dapat tayo hindi lamang po tayo tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi dapat din po tayo tagatupad. Sabi po ni James. Basahin po natin Santiago, no? James chapter 1 verse 22. Okay? Basahin po natin mga kapatid ang James o Santiago. Sa Bagong Tipan po 'yon, mga kapatid. James chapter 1 verse 22. Basahin po ni Nanay sa page Opo, Nay. Sige po, Nay. Datapwat maging mga tagatupad kayo ng salita. At hindi mga tagapakinig lamang na nililin lang ang inyong mga sarili. Amen. So kung ang isang mananampalataya pala, tagapakinig lang siya at hindi niya tinutupad ginagawa, anong sabi ni Lord? Nililing lang ang kanyang sarili. Malinaw po yun, no? Datapwat maging mga tagasunod kayo ng salita. Kaninong salita? Salita po ng Diyos. At hindi mga tagapakinig lamang na nililin lang ang inyong mga sarili mismo. Tingnan niyo po, no? Ibig sabihin, no, pagka hindi natin ginagawa yan at pinapakinggan lamang natin ang salita po ng Diyos, yung mga warning ng Panginoon, yung mga tinuturo po ni Lord, no? Tandaan po natin, sabi po ng ating Panginoon, sa pagitan po ni Santiago, talaga hong malinaw po na yan po ay isang panining lang sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya po dapat tayo tagatupad, hindi tagapakinig lamang ng salita ng ating Diyos. Okay? So, John chapter 14, basahin po natin. John chapter 14, verse 15. Basahin po natin. Ano po ba ang mga umiibig sa ating Panginoon, no? Basahin po natin. No? John chapter 14, verse 15. Sa page 339. Okay?
Ibasahin ni Sister Malo po sa John chapter 14, verse 15. Opo. Kung kayo ay umiibig sa akin, ay tuparin ang aking mga kautusan. Amen. Si Lord po ang nagsabi po dito. Sabi po ng ating Panginoon Kristo, kung kayo ay umiibig sa akin, ay tuparin ang aking mga kautusan. So, may prueba po ba? Ang pag-ibig ba natin, pagka ginagawa natin ang utos ni Lord, may ebidensya po ba ang ating pag-ibig? Yes. May resibo ba ang ating pag-ibig? Yes. May ebidensya po ang ating pag-ibig sapagkat ginagawa natin yung utos ng ating Panginoon. Katulad po nito ng atin pong pagnilaynilay ng kanya mga salita. Okay. Now, number 4. Una, balikan natin ang una, ang utos ni Lord dapat nasa ating bibig. Pangalawa, nasa ating isip. Tama? Okay? Pangatlo, isagawa. Gawin natin. No? With action, of course. At ang pangapat, mga kapatid, yung pangako ni Lord. Tunay na kaunlaran at tagumpay. Ano pong pangako ni Lord? Sapagkat kung magkagayon, ay pagiginhawain mo ang iyong lakad at gagawin mong may tagumpay. Tingnan niyo po, no? Giginhawa daw yung ating lakad. Ang ating pamumuhay sa madaling salita. Tama? Yung ating pamumuhay dito sa mundo, giginhawa po, mga kapatid. Once na ang salita ng Diyos nasa ating bibig, sa ating isip, at ginagawa natin ang salita po ng Diyos with action sa buhay po natin, sigurado po, ito po ang tinatawag na prosperity and success na ibigay po sa atin ng ating Panginoon. Ang tunay na tagumpay ay mula sa Diyos. Hindi po mula sa negosyo. Hindi po mula sa tao. Hindi po mula sa trabaho. No? Kasi ang trabaho, negosyo, kaya po yan ni Lord putulin. Tama? Kaya po yan ni Lord tanggalin. No? Kung ang kalagayan natin ngayon, ang halimbawa, ay maganda natin, kaya po yan ni Lord, mga kapatid. No? Kaya ang sabi po ng ating Panginoon kay Joshua, malinaw po na sapagkat kung magkagayon ay pagiginawain mo ang iyong lakad at gagawin mong may tagumpay. No? Prosperity and success, makamtan po ng isang mananampalataya. Yun lamang po pala ang sikreto. Ang sikreto po ay sumunod sa Lord. Tama? Ang sikreto po ay gawin ang nais at ang kalooban po ng ating Panginoon upang tayo maging matagumpay. No? Hindi sa panlabas na kayamanan ang tagumpay. Tandaan po natin, hindi sa pag-iingat, gabay at kalakasan, kundi sa pag-iingat, gabay at kalakasan mula sa ating Panginoon, higit sa lahat, yung kanyang pagbigay po ng katagumpayan, mga kapatid, at pagbigay po niya sa atin ng kaginawaan sa ating paglilingkod na ito. Kaya, kung gagawin natin yan, tsak po yun, na magkaroon tayo, pagpalain po tayo ni Lord, pagiginawain po ni Lord ang ating buhay. Kaya ho, ipagkatiwala dapat natin sa ating Panginoon ang ating lakad, ang ating buhay na ito. No? Pagkatiwala natin sa Lord, mga kapatid. No? Huwag tayong mangamba, huwag tayong ma-stress, no? Huwag tayong huwag magulumihanan ang ating mga puso. Kaya nga sabi doon ng ating Panginoon sa John chapter 14 verse 1, ano sabi ng Panginoon doon? Let not your heart be troubled. No? Believe in God, sabi ni Lord, and believe also in me. So malinaw po, no? Na huwag tayong magulumihanan sa ating paglilingkod nito. Sapagkat siya po'y tutugon, ang malaga lamang po, manatili po tayo sa ating Panginoon. Nandyan po ang kanyang utos, nandyan po kanyang pangako. Mga kapatid, kumpleto po yan. Ang bigay po ng Diyos sa atin, ang gagawin lamang natin ay ang atin pong sundin ang nais po ng ating Panginoon. Now, let's go to our conclusion na po, mga kapatid. 4 lang po na bagay yon, pero napakahalaga, malaman sa ating paglilingkod sa Lord. Ipinapakita po ni Joshua ang 3 hakbang sa tunay na tagumpay ayon sa Diyos. Number 1, ipahayag ang salita sa ating bibig. No? Pagbubulay-bulay ng salita. Pangatlo, sundin ang salita. Tingnan niyo po ha. So malinaw po, simple lamang po yung utos po ng ating Panginoon.
Hindi lamang po ito utos po ni Lord kay Joshua, kundi si Joshua ay isang halimbawa sa buhay po natin na si Joshua po ay ginawa niya ang kalooban ng Diyos. At the same time, after noon, nung nagawa pa ni Joshua, naging matagumpay po ba ang buhay niya kasama ng pamilya? Naging matagumpay. Kaya nga sabi ni Joshua sa mga Israelites, "As for me and my house, we will serve the Lord." Bakit? Kasi po, naging matagumpay sila sa ating Panginoon. Kaya ang sabi po ni Joshua, na kahit man yan kayo ay, ibig sabihin lamang ni Joshua, kahit kayo ay maglingkod, basta kami, buong pamilya ko, ay maglilingkod sa Panginoon. Kaya kung natandaan nyo po, no, merong ibang mga alagad, merong mga ibang disipulo ang Panginoon, no, na kung saan po ay umalis sa Kanya. Ano sabi niya sa mga disipulo? Kayo din, sasama sa kanila? Sabi ni Pedro, "Panginoon, saan kami pupunta?" Diba? Ibig lamang sabihin po, nakita ni Pedro na wala na talaga pupuntahan ang tao, kundi ang babagsakan pa rin niya yung Diyos. Tama? Okay? Kahit man tumalikod sila, kahit man ayaw man nila maglingkod sa Lord, mga kapatid, ay ang babagsakan pa rin ng tao yung ating Diyos. Wala pong magawa ang tao sa harapan po ng ating Panginoon. Kaya ang ating paglilingkod na ito, naglilingkod tayo sa Lord, tutuhanan na dapat na paglilingkod. Tama? Hindi yung 50%, 70%, 20%, 30%, dapat 100% na, "Lord, gamitin mo ako sa iyong gawain. Lord, andito ako. Lord God, ikaw ang maluhati at madakila at gagamitin mo ako, Lord, sa inyong gawain. Handa po ako magpagamit po sa iyo." Yun po ang napakagandang puso, no? Sa harapan po ng ating Panginoon. Kapag ito ay ating sinunod, ang Diyos mismo ang magbibigay ng kaunlaran, gabay at tunay na tagumpay ng ating mga buhay. So malinaw po yan, mga kapatid, na ang sekreto lamang po ng katagumpayan ay ang atin pong pagsunod at ang atin pong paggawa sa ating Panginoong Diyos na buhay. Purihin po ang ating Panginoon. Maikli lamang po, no?